Umingay po sa social media ang usapin tungkol sa pag-ibig at pera matapos ang isang viral na interview na isang social media personality tungkol sa bigat ng pagiging nasa isang relasyon kung saan siya ang sumasalo sa lahat, lalo na sa lahat ng mga financial matters. Kaya ang tanong sa ating mga kada ngayon or ng ating mga kada ngayon sa relasyon ba, sapat ba pa rin ang pagmamahal lang? Or kailangan ba rin na i-consider natin ang financial stability bilang foundation ng isang matibay ng pagsasama? Ano sa tingin mo, Jazz? Kaya na yun, umaga sa Share KU, we'll talk about the real state of relationships when money comes into play. Kasama ang ating bisitang nagbabalik na si Mark De Vera. Hello, Mark! Hi, Mark! Hello, good morning everyone, and thank you so much for bringing me back here again. Okay, Mark. Diretsahan na to. Gaano ka-importante ba yung financial matter sa success ng isang relasyon? So, it's a very important or vital factor na we need to consider when it comes to relationship because we know that dito nagbe-base how you will live your life with your partner especially and with the family that you will be building. Because right now, lahat naman ng gusto natin sa buhay or gagawin natin sa buhay is may kaakibat na gastos correct. at cost at expenses. Yeah. Eh kung ganon, bakit it's very important and yet, lalo na sa ating kultura, it's the most it's a topic that is least discussed. Para bang may hiya ang nangyayari, especially kapag umusbong pa lang yung relationship, 'di ba? Papasukan mo agad ng usapang pera, Oo 'di ba? nga. Mark? Bakit ganun? Yes, siguro kasi tayo as Filipinos, no, we don't talk about the real matter or the real thing na kailangan natin pag-usapan kasi nahihiya tayo baka mamaya hindi accepted ng partner natin yung kinikita natin or maybe hindi ka pa ganon kalaki kumita or hindi mo kayang suportahan lahat yung kailangan mong ibigay sa partner mo or sa bubuin ninyong family. Oo, so dapat bago kayo magpakasal, mag-usap na kayo tungkol dyan sa mga ganyang matters. Tama ba, Mark? Yes, very true. Kasi kaysa naman problemahin ninyo yung Kasal na kayo. wala na kayong magagawa kasi may mga kasulatan na. Correct. Diba? Hindi na kayo pwedeng hiwalay ganyan. Oo. True yan. And what God binds, no man should unbind, 'di ba? Correct. Oo, dapat pinasok nyo yan. You should talagang till death do you part. Correct. Right? Pag naghirap, kailangan Through magkasama sickness kayo. and in health, Yes. through richer or poorer. Yes. Kaya pinapasabi talaga yan eh. Pero ano ba yung mga paraan? Halimbawa, si Jazz, she has a relationship. What is the right way to introduce this topic without looking like mukha kang pera? Yes. Right, And yes. how soon into the relationship do you think it's okay to start talking about financials? Yes. So ngayon, kunwari, if you will be entering into a relationship, no, siguro it's better na una pa lang, alam mo na yung ginagawa nung partner mo sa buhay. If meron ba siyang trabaho, paano siya kumikita, so that you will have an understanding na, okay, ito yung trabaho ng partner ko, ganito yung kaya niyang kitain, and ganito yung i-expect ko. Kasi magkaiba kayo ng, sabi natin, kinalakihan. 'Di ba? Pwedeng ikaw sanay ka sa lahat binibigay sa iyo, pwedeng yung partner mo hindi. So you have to understand and kapag naiintindihan mo yung current situation ng partner mo and you are there to support your partner when it comes to financial matters, your partner will really appreciate it more na kahit ngayon medyo hindi okay yung kinikita mo, pero eventually you will do something about it together. Your relationship will prosper. Kailangan ba, Mark, i-itemize ang mga posibleng gastos at busisiin talaga, eto, yung renta, sinong sasagot nito? Kailangan ba 50-50 down the line? Ayan. Diyan sa So, listahan I love yan? that question. ang ganda po nun, no? Kasi when it comes to my experience and with my clients as well, no?
sabihin na natin, in a relationship, hindi laging 50-50 ang nangyayari. Pero sabihin natin, 50-50 is the most ideal para pantay kayo ng responsibility. Pero you have to take into consideration, yun nga, yung kinikita ng partner mo. Na hindi sila ganun ma-pressure na ibigay yung most of their income para sa inyong expenses. Pero kung ikaw naman yung partner na medyo nakakalamang, no, na medyo mas malaki. Mas malaki yung income mo. Parang ganon, no? Siguro at this point, kaya mo magbigay ng mas malaki. Pero dapat yung partner mo would do something about it para magbigay din siya in the future. Kasi hindi naman pwede na ikaw lagi Ikaw yung mas malaki. only. For sure, meron ka rin gustong bilhin sa sarili mo. May gusto kang i-provide sa sarili mo na kailangan mo din. Sige, I will consider that. Kasi Wag akala na. ko, what's mine is mine and what's yours is mine. It's mine too, Ay, right? no? Ganon yung dapat. What's mine is mine. What's yours is Siguro pwede yung ganun, Miss P, kapag na-fulfill nyo na lahat ng ng mga needs ninyo on a monthly basis. Renta, food, Kasi transportation. meron ganun. nga akong nakita, para siyang Venn diagram. Sige, magsalita muna kayo. Sige, oo. Ito, Mark, sa tingin mo ba, yung mga red flags na makikita ng isang tao sa... mga mahirap na question. Ito, mahirap na question to. Ang mga red flags na makikita mo sa isang tao pagdating sa financial na hindi ka sure kung nag-struggle ba yon o responsible lang yon. Kung tinuloy ng red flags na yan at hindi mo inayos, may pag-asa pa ba? Or may pag-asa ba iayos yung red flag? Ayan. No? So sa mga red flags, no, marami tayong mga red flags dyan na na-experience sa mga relationship. Pagdating sa pera Pagdating lalo. sa pera. Kunwari, yung lagi kang inuutangan ng partner mo, no? And it is a significant amount. Siguro yung mga few hundreds Oh, no. baka pwede, no? Pero kapag medyo significant amount na medyo matakot ka na dyan. True. No? Tapos hindi binabayaran. So, yes, for sure, kayang ayusin. Pero kapag medyo nawili, yung partner mo na lagi niyang ginagawa yun at wala siyang inaayos, baka kailangan nyo ng pag-usapan yan. Kasi baka mamaya, it would lead into something worse pa. True. Teka, so meron palang sinasabing, ano yung sinabi mo? Utang? No, not utang. I was like saying, if there are red flags when it comes to financial matters sa isang relasyon, may pag-asa pa ba yan ayusin? And then he gave the example of utang. Kasi parang, di ba nga, Mark, ang ano natin dito, dapat yung perspective natin is that you're a team. Yes. So, Correct. but then again, tama ba yung aking Venn diagram na dapat may, ito si husband, savings ni husband, savings ni wife, tapos merong us Yes. na savings Yes. na pinagkukunan. So kumbaga, ang turo din sa amin ng aming mga mentors na dapat meron kayong kanya-kanya kayong mga savings account, kumbaga. Oo. Pero meron din dapat kayong isang savings account na minamanage nyo both. Yun. Para doon kayo kukuha ng mga living expenses Yun. ninyo. But in reality, right now, no, kailangan kung sino yung matalino sa pera, siguro siya yung may mas control. Kasi sabihin natin, meron talagang mga tao na nasanay na medyo magastos, na nung single pa lang sila, and baka madala nila yun sa relationship. Oh, no. And you don't want naman your partner to na mag-adjust ng sobra-sobra for that, no? So, pero if tama naman yung pagmamanage ng pera, okay lang. So, yung ginawa ni Miss P na Venn diagram, it's good, no? Oo. Kaso nga lang, minsan sabi nila lagi, di ba? Yung, Ano? yung babae daw yung nasusunod, ganyan, di ba? Pero, kailangan yung lalaki din, okay, yung kailangan yung lalaki din is, alam niya rin na, Yun nangyayari. Yun nangyayari, yes, correct. Oo. Kasi in our experience, kasi I'm married na. So, what happens is, meron talagang mga gastusin na siya yung sasagot. Meron din gastusin na ako yung sasagot. Ganon. Correct. So, kumbaga, Parang talagang teamwork yung ginagawa namin. tsaka kung sino yung may kayang sumagot nung expenses na yon. Kasi yun nga, sabi ko rin po kanina, no, na minsan hindi talaga pantay yung income ng Yeah. mag-partner eh. And And that's true. Yeah, and that's what I want to ask as well because
For example, if you're not at the equal level of finances, is there sort of a psychological factor that affects the relationship in that? Diba? That's a good question. Especially if in our culture, it's usually the man is expected to provide for the woman. True, For the no? woman. Yes. But if he's unable to, how does that affect the relationship? So it's when it comes to proper communication and really telling the truth of what you can give to the relationship or to the family, maybe that can be a vital key so that your partner would understand your capacity right now. But nonetheless, you have to do something about it so that your income will be bigger or will be better in the future. So that the other party won't feel na parang they are the ones doing all the work or providing for the family alone. Tsaka kapag ganun ba, ibig sabihin kung sino yung mas nagbabayad ng bill, siya lahat yung magdidictate ng mga desisyon ng Kung saan kayo pamilya. pupunta. That's not fair kung din anong naman, Yes, diba? very not fair. Very not Kasi fair. paano naman yung yung non-monetary effort or contribution that you bring in, Yes, diba? correct. So you have to consider that Lalo as na yung well. mga nanay, yung talagang hindi na nakapagtrabaho dahil nag-alaga ng mga anak, nag-alaga ng household, nag-alaga ng asawa. Talagang wala siyang financial contribution, pero marami siyang contribution. Yes. And that's something that Dapat both pinag-usapan partners would bago pa Yes, kasi nagpakasal. may mga clients ako at may mga friends ako na pinag-uusapan nila agad na kunwari magbubuo na sila ng family. Who will be the one to support financially? Who will be the one taking care of the child if ever meron na? So that kapag dumating na kayo sa situation na gano'n, wala nang questions or alam nyo na yung gagawin, hindi kayo magsisisihan. You know the roles. Tama. Yeah, Oo. no? Kaya in our culture, unfortunately, parang it was a taboo to talk about money matters True. before getting married. Pero ngayon, nare-realize natin, napaka-importante nito. Sobra. And it's actually like a big problem sometimes Correct. in a marriage, 'di ba? Totoo. Kaya bago pa magpakasal si Joss at Oo, saka si correct. Amiga Mal, at yung mga kada natin, bigyan mo nga sila ng mga practical tips. Okay, so isa sa mga practical Tackle tips. this in a, 'di ba? In a Yes. very tactful way. So, Yes. before entering into something serious in a relationship, no, you really have to know kung sino yung partner mo when it comes to, so ngayon, financially. So, yun nga, kung ano yung ginagawa nila sa buhay when it comes to their work, where they are getting their income, and how they are deciding kapag may pera sila. Na paano ba sila gumastos? Ano ba yung mga gastusin nila right now para baka kasi mamaya kapag nag-enter sa relationship, kasama yung gastos na yon na masama doon sa... Kasi pag may sinusuportahan pa siya na other family members, you have to consider that as well. Oo, may ganon pa. So that kapag you entered already into that serious relationship, wala nang sisihan, you already are transparent with each Walang other. gulatan. Yes, Correct. Oo. At saka napakaganda nung binitawan mong yun. Kailangan talaga transparency. Yes, exactly. Sa That's lahat number ng one. bagay, hindi lang sa gobyerno. It starts in the family, di ba? Totoo yun. Yes. Thank you so much, Mark. Salamat, Mark. You're For welcome. other financial consultations, where can they find you? Yeah, you can reach me in my social media, Instagram at Mark J. De Vera, and of course in Facebook, Mark De Vera. So, feel free to message me anytime. We'll message you talaga eh. Thank you so much once again, Mark. At mga kadatandaan na, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang kilig at bahala na. Wala. May presyo din yon. Mas naging importante ang pagiging ready emotionally, mentally, and of course, financially. Hindi po ibig sabihin nito ay kailangan mong iwan ang taong nagsisimula pa lamang. Kailangan mo lang siguraduhin na pareho kayong may 3 Ds. Drive, discipline, and direction. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.